sapagkat ika'y Lahat ay aking gagawin, please lang pakinggan mo ko. Di ako nambobola, pangako ako ay seryoso. Ikaw ang dahilan kung ba't lagi akong tulala. Maghapon at magdamag, ikaw lang ang aking pantasya. Lahat ay aking gagawin para maging akin. Natatanging babae na gustong gusto kong makapiling. Di tulad sa iba, sa'yo lang ako naging seryoso. Yun. Ito, ang dami nagtatanong, mga past kaya nung nakakulong ako, ninyo, si Yorme Isko Moreno ba ang nasa likod ng pagpapahuli sa'yo? Yun ang mga tanong nung iba. May mga nag-post na mga YouTuber na si Yorme daw ang nagpahuli sa akin na nagkaso. Alam nyo, doon po sa mga nagsasabi na si Yorme ang nagpahuli sa akin, isa lang ang masasabi ko sa inyo, sandamukal kayong gago, sandamukal kayong mga iho di putang tanga. Oo. First of all, yung kaso ko pong ito na libel, 2018 pa po ito nakapile. 2018. Noong 2018, kung babalikan niyo ho yun, hindi pa mayor si Isko Moreno. How many times ko sinasabi, yes, pag may nagtatanong sa akin, Ninya, may warrant ka daw. Ang sagot ko parati, yes, may warrant ako. Hindi ko dinideny. Yun ang sinasabi ko. Di ba? Ngayon, yung mga ulol na nagpiesta, tawan-tawa, tuwan-tuwa, mabubulok na daw tayo sa loob dahil hindi na daw ako makakalabas. Alam nyo, naaawa ako sa katangahan ninyo. Totoo lang. Tapos ang sabi pa doon ng isa, ay putangin ang bait ni ninyo nung nahuli ng mga grupo ng MPD Police. Po daw ako ng po, ang bait ko daw kausap, puros po daw. Anong gusto ninyo? Pag mahuli ako ng PNP personnel or ng NBI o ng authority, mumurahin ko harapan? Babastusin ko? Yun bang dapat bang gawin? Hindi ba dapat maayos kang makipag-usap dahil authority yan? Alam nyo, nakita ko kung sino yung mga nagpiesta. Iba dyan, kakilala ko pa mga vlogger. Uulitin ko po guys. Wala pong kinalaman si Mayor Isko Moreno sa pagkaka-aresto sa akin. Bakit nagtatanong? Kung walang kinalaman si Isko, bakit sa City of Manila ka dinala? Bakit ang City of Manila PNP ang humuli sa'yo? Hindi ba pwedeng may kumplenan? At doon nagpatulong, doon humingi para mahuli ako kaagad. Siyempre, kung sino man ang complainant, hindi ko na po pwedeng pangalanan dito. Okay? Hindi ko na po pwedeng i-mention kung sino man yung complainant dahil nasa court na yung usapin na yan eh. Di ba? Pabayaan natin ang abogado. Sa isa po, libel yan eh. Ang pag sinabi mong libel at sa pagiging vlogger mo, social media vlogger, nakadikit yan. Nakadikit yan. Hindi maiiwasan. Magmura ka, magsalita ka ng hindi maganda, pabormando sa tinatapik mo, ay hindi pwede na walang magiging kapalit na libelous yan. Lahat ng binablog natin, lahat ng sasabihin natin sa social media, ay pwedeng may katapat na kaso. Ba't ako naman? Sinasabi ko nga, may mga nag-message nga sa akin na kung okay ako, kung akong tatanungin nyo na nasa loob po ako, masaya po ako. At hindi po ako pinabayaan na kahit wala po akong dalaw, wala pong nagparamdam sa akin doon, wala ho talagang as in dalaw ako doon. Maniwala to kayo sa hindi, na kahit yung mga kakilala natin, kamag-anak, text-text lang sila. Pero nababasa ko ang mga text nila after 4 hours dahil may limit po ang cellphone po doon. May limit. Doon po tayo nakakagamit ng cellphone pagkatapos po ng 4 na oras. At yung cellphone ko po, hanggang 30 minutes lang yon. Hindi po pwede yung hawak mo ang cellphone. Bawal po sa loob yan. Bawal. Kaya talagang nadama din naman natin yung ika nga sinasabing pagkakakulong. Nadama din natin yun. At in fairness po ito, hahaluan natin ito ng kakalukuhan. May nakasama tayo doon. 3 binatilyo. Alam nyo na yan. Di ba?
Tatlong binatilyon na mga gwapo. Oo. Para ako tinatrangkaso nung nadudun ako sa loob. Parang tinatrangkaso. Pero, ulitin ko po to guys. Huwag nyo pong ibubuli, huwag nyo pong awayin yung mga pulis. Kasi may nababasa po ako doon sa mga comment na inaaway yung pulis MPD. Huwag nyo pong awayin yung mga grupo ni Colonel Ibay. Kasi yung grupo po ni Colonel Ibay, in fairness po sa kanila, tinupad lang po nila ang kanilang mandato. Tinupad po nila ang kanilang tungkulin para iserve sa akin yung warrant of arrest na yan. Kasi kung hindi po sa kanila tawag nito something na words na pag hindi nila sinerbyon at ang complainant ay nagpatulong sa kanila at lumapit, pwede po silang kasuhan ng complainant. Kaya po, kumilos ang grupo ni Colonel Ibay. Kaya huwag nyo na pong pagsalitaan. Hindi po ako takot kay Colonel Ibay. Totoo. Mabait po yung mama. Kaya sabi ko nga ho, wala po akong dalaw doon. Paano ako kumakain? Yung po ay hindi city jail. Detention cell po yun. Pinabibigyan po ako parati ng pagkain ni Colonel Ibay sa loob po ng rehas. Ultimo tubig, mineral, pinabibilihan pa ako ni Colonel Ibay sa kape, tuwing umaga, Starbucks pa dahil alam niya mahilig ako sa Starbucks. Halos, ano nga ako kay Colonel Ibay, parang ginawa akong bibidamulag dun eh. Halos yung ano ko, wala akong masabi kay Colonel Ibay. Lalo na po doon sa mga kasamahan niyang, mga tauhan niyang mga pulis. Ang babait ng mga tauhan niya, promise. Mga disiplinado at mga bata pa po. Huwag ho natin awayin yung mga kapulisan po doon na ibubuli. Huwag. Mali po kayo doon. Kasi, ang sabi ko nga po, wala pong alam si Yorme. Doon sa pagkakasasakan. Maaring lugar niya yan, syudad niya yan, siya ang mayor doon, pero wala po siyang kinalaman. Kasi yung complainant po mismong nagkita ho kami doon sa istasyon. Nagkita po kami in person. At nung pumunta pa po rito, nagkita din po kami rito sa Baguio, nung complainant. Kasama po siya nung umakyat dito. At nung complainant, hindi ko na po pwedeng pangalanan. Siyempre, nasa korte na po yan eh. Ano na po yan eh. Baka panibagong kaso na naman ho yan. Pag sa pinangalanan pa natin, sabi niya, ibubuli lang yan, di ba? Awayin. Kaya, wag na ho lang natin. Bagkos ang gawin na lang ho natin, suportahan natin yung mga pulis. Totally. Nung nandito po ako, dinala po nila ako nakaposas. Pagdating doon, nakaposas. Magshot. Pero kung mapapansin nyo po, yung magshot sa akin, nakangiti lang ako. Kaya alam nyo kung bakit ako nakangiti? Dahil yung pag mag-shot nila sa akin, yan po yung kahulugan ng mang-aasar pa rin ako doon sa mag-shot. Nang asar lang tayo doon sa pagkakapicture sa atin ng PNP. Pero ang promise wala pong kinalaman si Yorme Isko Moreno rito. Tanggalin nyo na ho yung iniisip ninyo na si Yorme ang nasa likod ng nagpapakana nito. Wala pong kinalaman yung mama. Sabi ko sa inyo. Ako na po. Hindi po ako takot doon sa mama na yan. Ipuputangin ako pa rin yan. Wala, pero ang sabi ko nga, wala po siyang kinalaman dito. At tama naman yung sinabi ni Yorme nung napanood yung isang vlog na may nagtanong sa kanya na reporter na anong reaction ni Yorme. Bakit tatanungin nyo pa? Anong reaction? Di ba? Dapat hindi na dapat tinanong yun. Di ba? Kasi ang okasyon na yun, ibang okasyon. Bakit papasok yung pangalan ko nung ginawa nyo ang boss interview? Di ba? Ang boss interview ang ginawa nyo. I-play mo yung narasyon na lumayas yung ayaw makaririnig ng bad words. Di ba? O di, parinig uli natin. Di ba? Parinig natin. Pero guys, magtatagal tayo ng live ngayon. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyong makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Yan. Then nag-share ako sa mga Facebook page.
o sa mga Facebook group nung live ho natin ngayon, ngayong gabi. Yan o, uulitin ko po, wala pong kinalaman si Yorme dito. At nung nandoon naman ako, hindi po kami nakapag-usap, hindi niya po ako pinuntahan or nag-usap. At walang dahilan para mag-usap kami ni Yorme. Okay? Kasi kami nagsabi, oh, balita namin, pinuntahan ka doon ni Yorme. Wala pong ganun. At wala po siyang dahilan para pumuntahan ako sa loob ng kulungan. Para po sa kaalaman ng iba. Okay? Huwag yung, natatawa ako sa mga nagpapakalat ng mga fake news. Alam niyo, doon sa mga basher ko, tatawa-tawa lang ako sa inyo. Kasi mga wala naman kayong bayag eh. Wala naman kayong bayag eh, di ba? Kasi kung may bayag kayo, ipakita niyo mga mukha ninyo pag nag-live kayo. Alam niyo doon sa mga basher, ang natatawa ko simple, pinataas niyo lang ang aking channel. Pinataas niyo lang ang aking takot ka lang. O, kagaya nito, si Bastard. O, bigyan natin ng pansin. Takot ka lang. Paano naging takot? Alam mo, naaawa ko sa'yo, promise. Yung kaingutan mo, pinapakita mo. Dilawan ulo. Ay, hindi po dilawan yon. Yung complainant, hindi po dilawan. Kakilala ko po personal. Pero hindi ko na po i-mention kung sino po ang complainant. Hindi ko na po pwedeng i-mention dahil nasa korte na po yan. Hindi ko na po pwedeng pangalanan kung sino ang complainant. At ang natatawa ko rito, meron isang undersecretary, tuwan-tuwa nung nahuli ako. Oo. Yung kupal na undersecretary, ito, kupal ka, Martin Dinyo. Oo. Ikaw pa talaga nagsishare sa mga group sa mga private message Let's ka. Ang dami tumawag sa akin, sinishare mo daw. Bakit? Isa ka rin ba sa naapektuhan ko? Isa ka rin ba sa nayari ko? Dahil makatarantaduhan mo? Di ba? Ipaliwanag mo. Mismo mga pinsan mo, nagbibigay ng impormasyon sa'yo kung gaano ka kabalasubas. Tapos ngayon, nagme-message ka gamit yung pagkaka-arrest na sa akin. Gago, hindi ako nahiya doon. Proud ako doon. Bakit? At least, kung hindi napansin, yung mga pinagbubunganga ko, hindi walang nakaso-kaso, nako, pinatatawa mo ako. Unggoy ka. Hindi, medyo masama kasi pakiramdam ko ngayon eh. Medyo namamalat-malat tayo ng konti. Doon, kaya hindi ako tayo masyadong makapag-live. Pero, yun pong malinaw. Sa sinasabi ko nga ho, wala pong alam si Yorme dito. Okay? Wala pong alam at wala din pong alam ang gobyerno ni Pangulong Duterte sa aking pagkakalabas. Okay? Wala pong alam at hindi po tumulong ang pamahalaan ng administrasyon para ako'y palayain dahil ito pong kaso ko ay bailable po ito. Bailable po ito. Bailable. Ngayon, pag sinabing bailable, pwedeng magpiyansa, pwedeng mag-bail at makalabas. Okay? Hindi po ito yung mabigat na tipong kaso na nagkataon po na may tumulong po sa akin. At ang tumulong po rito sa pagkakalabas sa akin, 2 tao po yan. Ito pa, pangalanan ko itong 2 taong nagpiyansa sa akin. Si Attorney Aboy Paraiso at si Inay Mary Ann Victor, si Inay Mary Ann o Mary Ann Victoria Faustino. Yan o ang 2 taong yan ang nasa likod. Kaya po ako na-i-bail. Wala pong kinalaman ang mga tao ni Pangulong Duterte para palayain ako. Hindi po sila ang nag-bail sa akin dito. Para po sa kalinawan po ng lahat yan. Sila po ang nagtsaga. Yung 2 taong ito, sila Attorney Aboy Paraiso, sila Inay Mary Ann. At totally, nakita nyo naman po nung pagkalabas ko po ng SMART, ng PNP Custodial doon sa may Manila City Hall. Ang nagsundo pa po sa akin ay 2 vlogger din po. Isang vlogger, isang rapper. Sila po ang mga nasa likod. Kaya po ako napalaya rito. Yan, sila Jorik Pasimuno. Sila pa po ang sumundo sa akin ng mga time na yan. At mayat-maya, nandoon po ang mga grupong yan. Sila Jorik Pasimuno, sila Esi, Sigaw Lehitimo, sila Rocky. Sila po ang mga nasa likod. Kaya naiparating nila na kung saan ako nakadetain, kaya nakapag-bail po kagad ng piyansa yung 2 tao na nag-ambag yung 2. Bali ang naging bail po 30,000.
30,000 yung bail. Ngayon, ang nag-ambag-ambag po dyan, si Atty. Aboy Paraiso, si Inay Mary Ann, sila po ang nasa likod. Kasi baka ang iisipin ng iba, baka pinalabas siya ng grupo ni Duterte. Siyempre hindi pa babayaan. Hindi po ako lumapit sa grupo nila. Kahit sa kanilang mga tauhan ni PRD, never ako lumapit doon sa kasong ito. Hindi po. Ayan po ang tumulong sa akin. Sila Mary Ann, Faustino, at sila Atty. Aboy Paraiso po ang tumulong sa akin. Baka sa gagsabihin na naman ng mga kalaban, ay, itong nagpatulong niyan, mga tao ni ganito, ganito. Wala po, kahit pamilya ko, hindi ko po sila kinuntak para sa pagkakakulong ko. Hindi po ako lumapit sa kanila na tulungan ako. Hindi ako lumapit sa pamilya ko, kahit na kila Senator Bongo, o kila Pangulong Duterte, o kila kanino man, wala akong nilapitan kahit kay Senator Bato. Dahil ang problema ko ito, kaso ko ito, dapat harapin. At ngayon, siseryosuhin ko nang harapin ang kaso ito dahil meron naman yung sugpuin ng darating na talagang total, meron na akong bail, harapin ko na ito. Kaya kung sa akala po nung iba, porque nahuli po ako nung isang araw, ay panghihinaan akong mag-live sa mga susunod na araw, nagkakamali po kayo. Doon sa nakita kong ito po, dalawang klase ang nakuha kong aral dito habang nasa loob ako. Una, kita mo kung sinong kaibigan. Pangalawa, nakikita ko, maraming nasaya na mangilan-ngilang grupo, pero fake news naman ang pinalabas. Kasi ang sinasabi, si Isko Moreno daw. Ewan ko kung nagpapatawa kayo na wala sa lugar. Isipin nyo na lang, binalita na nga ng Rappler, di ba? 2018 pa ang kaso. 2018 pa. Ngayon, kung babalikan nyo, kung 2018 pa yan, mayor na ba si Isko nun? Nagkataon ang complainant taga City of Manila. At nagkataon naman po, yung province niya, Cabanatuan. Okay? Kaya, doon po siya nag-file sa probinsya niya. Kaya lumapit po sila sa tanggapan ng PNP ng Manila para trabahuin niya ako. Yun ang nangyari doon. Pero wala pong kinalaman dito si Yorme Isko Moreno. At doon naman pala sa mga nagpiesta, pinatatawa niyo ako, promise. Pinatatawa niyo ako na hindi ko alam kung pinapahalata ninyo yung pagiging tanga, pagiging boba, engot, stupido, tanga. Hindi ko alam kung saan nyo kinuha yung katangahan ninyo. Una-una sinasabi ninyo, hindi na daw ako makakalabas. Ano ba yung kaso? Di ba may bill yan? May bill yan Ngayon, pag may bill yan, karapatan mo na makalabas. Basta't ikay makapagpiyansa. Di ba? Makapagpiyansa ka. Yun lang. Kaya tigilan nyo. Ang kasalanan pa lang naman dito, isa lang Isa akong supporter ng administrasyon. Di ba? Kaya doon kayo nang gagalaiti sa galit. Yung mga anti-DDS. Doon nang gagalaiti yung mga puki ng inang tanga, yung mga ulol, at pinagtestahan niya ako. Putang ina, alam niyo ba mula pag-uwi ko kahapon dito sa Baguio, siguro lumakad ako kanina sa Session Road, palengke, putang ina, mayat-mayat, ipapicture. Sabi ko, putang ina, kamukha ko lang ho yan. Hindi, ikaw yan. Sabi ko, anak ng putsa. Kaya tigilan natin yung kagaguhan. Ngayon, wala ko si Kuan. Tigilan niyo yung Kuan. Yes, blooming ka. Blooming ka sa mag-shot. Ayoko naman, Mike, nyo kita mo ka nakangiti. Di ba? Smile pa lang, nakangiti na ako. Kaya po ako nakangiti doon sa mag-shot kasi nga nang aasar pa rin. Di ba? Pero alam niyo kung magpapakulong ko kayo sa Smart. Oo, ang gagwapo, promise. Oo, ang gagwapo ng mga pulis doon. Maniwalat kayo sa hindi. Ang gagwapo. Meron din, ito wag naman sana magagalit yung mga nandito sa PNP doon sa mga pulis ng Smart sir wag kayong magagalit Meron din dyan mga matatanda na mga pulis. Pero mga gwapo pa rin. Matatanda na nga lang. Pero iba pa rin yung mga bata-bata. Nako, alam nyo yung kulungan, CR, magkatabi lang.
papasok yung pulis. Lalo na yung mukhang Chinese doon. Ay, Diyos ko, pumiyo na mukhang Chinese yun na maputi. Ay, naku, talagang pit na pit kung magbihis. Talagang lalaking lalaki. Mababakla ka talaga. Sabi ko, putres. Kaya, alam nyo kung anong pinain sa akin ng mga kapulisan? Nung nahuli ako rito, nagbigay pa po sila ng 2 sakong bigas. O, 2 sakong bigas. 2 sakong bigas, nagbigay ho sa akin. Pagkabigay, totally ang humarap, hindi ako tao ko. Tapos, may ibibigay doon na cheque. Mga gwapong pulis to. Donation daw sa akin. Ganun. Donation. Tapos, ang natawa na ako, anong cheque? Tinanong ko yung tao ko, anong klaseng envelope? Pinaglagyan ng cheque. Ganyan daw. Gago, hindi yan cheque. Wara to baris yan. Nung sinabing gano'n na ang istura nung lumabas na tayo. Nung lumabas na tayo, biglang nagsulputan na yung mga kapulisan doon. Yan yung nangyari noon. Pero, pinusasan tayo, halos maayos ang ginawa sa akin na pagtrato nila Colonel Ibay. Ibay. Maayos ho. Uulitin ko wala pong kinalaman si Mayor Isko Moreno dito sa isyong ito. Nagkataon lang na isa siya sa mga na-vlog natin. Isa rin si Mayor Isko sa na-vlog natin at napagsalitaan natin ng mga hindi magagandang pananalita at now, tinutulak ng mga animal ay si Isko daw ang nasa likod ng pagkaka-aresto sa akin. Isang malaking fake news po yan. Okay? May mga nag-text din sa akin, mga politician, hindi ko na po ni-replyan yung mga nag-text sa akin na kung si Isko nga ba ang nagpahuli, hindi ko na po ni-replyan ng mga yun. Kasi sabi ko naman, sasagutin ko naman to sa isang live Oo. Sasagutin ko naman. May tumatawag naman. Hello po. Hello. Hello, boss ninyo. Opo. Si si Banat ko, si Edwin yung taga Malacanang. Ay, kuya, naka-live ako. Yun. Vlogger. Yun ang sabi nga, wala hong kinalaman ang mga yan. Ulitin ko po, wag nyo pong ibubuli yung mga pulis po doon. Hindi po ako takot dyan sa grupo nila, Colonel Ibay. Hindi ako takot dyan. Hindi ko po sila pinagtatanggol, hindi ko po sila dinedepensan. Totally, nung nag-usap na kami ni Banat Bay kung si Yorme Bang nasa likod ng pagkakahuli, sinabi ko naman kay Banat Bay, hindi siya. Legit yung pagkakahuli. Legit ho yun. Talagang may warrant at may complainant. Pumunta pa po rito yung complainant sa Baguio. Hanggang dyan sa Maynila. Nagkaharap-harap po kami. Kaya, wag nyo pong ibuli po yun. Siyempre, sabi ko nga ho kanina, pag once, hindi pinagbigyan ng PNP Manila yung complainant, pwede naman silang ireklamo ng complainant. Yun ang lalabas doon. Kasi may ireklamo sila, dahil may warrant naman, isi-serve na lang nila yun. Yun po ang nangyari. At ulitin ko po, maayos po ang naging pagtrato sa akin doon, sa loob ng kulungan, pinapakain po nila ako sa oras, halos parang bibidamulag na nga ako doon nung nandun ako sa loob Kaya ako po yung nagpapasalamat. Kasi kahit pa paano, nakapagpahinga pa rin po ako Naging, nakapagmuni-muni tayo ron. Di ba? Juarez. Di ba? Nakapagpahinga pa tayo. Ulitin ko po, maraming salamat dun sa mga nagdasal. Kasi may marami po nag-message sa akin na nagdadasal daw sila. Mayroon pang nagme-message sa Twitter na hashtag na release under sa name ko. Maraming salamat po sa inyo doon. Kayo pong dahilan kaya po tayo nakalaya dahil dininig po yung inyong dasal. At yung nangyari po sa akin na pagkakahuli at ngayon pa namalaya na tayo ay hindi po yan nangangahulugan na tayo ay mananahimik, na tayo ay matatapos na sa ating pagbablang. At ang aking pagsuporta sa administrasyon na to, na kahit hindi ako tinulungan nung ako'y nakulong, ay hindi po mababago ang aking pagsuporta. Alam mo, natatawa ako dito sa tunggunggong na to. Dondon, bugable. Alam mo, makinig ka, kupal.
Ano yung katakot ko kay Isko? Sabayin ko pa kayong katusan eh. Ano yung katakot ko kay Isko? Gumagawa ka lang ng eksena eh, para murahin yung mama eh. Bubuk ka rin, no? Alas, wala nang ginawa nga sa akin yung mama doon. Gusto mo, mumurahin ko. Gago ka pala eh. Gumagawa ka lang ng kwento eh. Hoy! Tanggalin mo nga to. Tanggalin, ang init na sa katawan. Tanggalin mo to. Ang init na. Tanggalin mo to. Ang init. Ang init. Tanggalin mo. Ang init. Meron ba? Ang init nung salumpas. Bisit. Then, may salumpas kasi ako rito. Ang init. Ilan nilagay mo? Ilan? 6. Umiinit. Yes, hindi tayo titigil. Hindi po nila ako mapapatigil. Ang sabi ko nga po, kaligayahan ko ang mambwisit, kaligayahan ko ang mangupal sa mga kupal at kupal. Baka mamaya po magla-live po uli ako. Ito po ang aking official statement tungkol po sa isyong ito. Para matuldukan na po natin, tapusin na po natin tong isyong ito. Total, nasa korte na po yan. Kaya po ako nag-live ngayon para linawin ko po na walang kinalaman si Yorme or Isko Moreno rito. Ako po, kahit naman nagkasabi ako na walang kinalaman si Isko Moreno, hindi po ako natatakot sa kanya. Hindi niya po ako pinuntahan para takutin or pagalitan. Wala pong ganun na nangyari. Wala po. Wala po kaming pagkakataon na magkita ng harapan, na magkumprontahan. Yes, tama ka. Matigas sa mga pulis dyan sa smart at disiplinado. Napapatunayan ko yan, disiplinado ang mga pulis po dyan sa smart. Sa PNP Smart dyan sa may City of Manila, sa detention. Mga disiplinado po ang mga pulis po dyan. Siyempre, disiplinado din naman yung hepe nila na si Colonel Ebay. At siyempre, ang natatandaan kong pangalan dyan, si Colonel Ebay lang eh. Kasi yung ibang mga pulis, hindi ko matandaan mga pangalan. Pero, ang naaalala ko, na madalas kong kakwentuhan, pag nagbibigay sa akin ng sandwich-sandwich o kape-kape, si Major Samonte. Ano pa pangalan nun? Yung ka-textmate ko na ngayon eh. Gwapo din to, itong Major na to. Kaya lang may edad na. May edad na eh. Anong pangalan nito? Major, kanina, tumawag to kanina eh. Edward Samonte, yan. Si Major Edward Samonte, isa din po yan sa mabait na opisyal po dyan. Totally, ano yan? Kababatayan ni Isko. Kababatayan ni Yorme. Sabi, promise, ang babait, ang pinatungo sa akin ng mga yan. Maganda yung pinakitungo nila sa akin habang nandyan ako. Yan. Kaya guys, maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsuporta at higit sa lahat. Doon sa mga taong tuwang-tuwa sa pagkakakulong ko, alam nyo, isa lang masasabi ko sa inyo, mamatay kayo sa inggit. Oo, mamatay kayo sa inggit. Totally nga, hinahantay ko nga mamatay kayo eh. Kasi bakit? Gusto kong magkapi sa burol nyo. Oo. Attorney, pumasok ka nga muna, attorney. Mga putang inang mga hindot na mga putang inang mga tang inang putang inang hindot na mga putang ina nyo. Inyo na mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang inang hindot kayo, mga putang ina nyo. Mga tang ina nyo. Kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan mga bobo. Yan. Diba? Mga unggoy. Mga unggoy kayo. Diba? Ganun ang mga unggoy. Tuwang-tuwa nung nahuli tayo. Ang nakakatawa pa rito, akala nila hindi ako makakalabas. Akala ng mga unggoy, hindi na ako lalaya. Dahil daw, wala daw bail, kabobo naman. Tapos ito pa nakakatawa. Pati yung mga ibang tangang supporter ni FLM, abay nagpesta rin. Nagpesta rin. Nakisawsaw din sa issue sa akin. Tangina yung amo nyo nga na mandurugas, na mambubudol, hindi rin na makalabas-labas. Naku, anak ng putang ina.
Ayusin nyo na muna yung problema ng amo ninyo. Na si Francis. Ayaw na una guys, bago tayo matapos, naalala nyo yung mga pinapatugtog kong kanta? Yung about dun sa Ran Sararan, na kung saan, mayroon pong mensahe si Mayor Sara Duterte sa kanila. Ito po yung nagpapasalamat po sa kanila si Mayor Sara. Maraming salamat Sir Nino, Sir Rocky, Boss Bakal, and AC. Mabuhay po kayong lahat and may God bless you all. Yan. Yung message po ni Mayor Sarang yan, ito po yun. Yung kinanta po ng grupo, ng mga grupong ito ng singer na yan. Nasa na yun? Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy ang suporta sa ating Pangulo. Huwag tayong titigil hanggang sa matapos ang term ng ating minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito pong pagkakakulong ko ay hindi ko po ito pinagsisisihan. Bagkos, ikinagagala ko pa po at akin ikinatutuwa. Dahil itong bagay na to, dahil nga sabi ko nga, hindi darating ang isang problema sa buhay natin. Hindi darating ang isang pagsubok sa buhay natin na hindi ibibigay ng ating Panginoon Hesukristo kung alam ng Diyos na hindi natin kayang resolbahin ang problemang ibibigay niya. Manalig lang tayo sa Diyos at magtiwala sa Kanya at walang imposible. Muli, maraming salamat po sa inyo guys. Thanks to all. God bless all. Ay, salamat sa Sigaw Lehitimo sa paggawa ng kanta para kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Mayor Inday, marami po ang umaasa sa iyo na ikaw ang magpapatuloy sa magandang ginawa ng ating Pangulong Duterte. Kaya tumakbo ka na, Mayor Inday Sara. Umaasa kami at solido ang aming suporta para sa iyo, Mayor Inday Sara Duterte lang.